ang ombudsman, no, may kinasuhan. May kinasuhan ito. Graft, no? Kilala niyo ho ba 'yan? Sabi ni ano, ni Mike Abe, no? Kapag ka nanonood ako kay Boss Mike Abe, kilala niyo ho ba ito? Kilala niyo ho ba ito? Nakaganon. Ayan ho, si ano, yan ho si Alfonso Cusi, mga kababayan, na Vice Chairman ng PDP Laban. Ganon magpaliwanag si Boss Mike Abe, ano? Hindi, natutuwa ako doon kay Boss Mike Abe kapag ka umagang-umaga pinapanood ko ho yan. Eto nga ho ang balita ng politiko, mga bossing, no? Naku, PDP ito. Ayan o si Alfonso Cusi, di ba? Former Energy Secretary Alfonso Cusi at apat pang iba, no? Na former Department of Energy official for graft in connection with the 2019 takeover of Malampaya Natural Gas Project by Udena, nako, Davao City businessman Dennis Uy. Uy, grabe. Ang lalakas ho ng loob ng mga DDS na sabihin kay Pangulong Bongbong Marcos, magnanakaw ka, Pangulo, no? Wala hong pakundangan yung mga DDS kapag ganun na sinasabi kay Pangulong Bongbong Marcos. Kahit wala silang ebidensya, kahit wala silang hinahawakan na kahit ano na magpapatunay na nagnanakaw ang presidente. Magnanakaw ayan niya, tingnan nyo, siya yung nangunguna na siya sa atin, halugugin, kunin, alamin lahat. Yung mga ghost project ho, speaking of ghost project, mamaya si Pulong, susunod natin dito. Ano? Ombudsman files graft case versus ex-energy chief Cusi over Malampaya deal. Basahin ko ho ng mabilisan, mga bossing, ano, PDP. Padapa ng padapa ng padapa ng padapa. The Office of the Ombudsman has ordered the indictment of former Energy Secretary Alfonso Cusi and 4 other former Department of Energy DOE official for graft in connection with the 2019 takeover of the Malampaya Natural Gas Project by Udena Corporation of Davao City businessman Dennis Uy, charged with 1 count of graft, no? Before the Sandigan Bayan alongside Cusi were former Energy Undersecretaries Donato Dionisio Marcos and Robert Biron Uy, Assistant Secretary Leonida Jimenez Pulido III, and Director Cesar Gaba de la Puente III. The case stemmed from Udena's allegedly questionable acquisition of controlling stake in the Malampaya Gas to Power Facility of Palawan Province. Naku po, yung mga kaibigan ni Duterte, unti-unti na pong mga nalalaglag. Sabi ni Sir Ruben Gorospe, keep voting, no? Corrupt politicians so that they're always crocodile around the sea. Yung mga DDS lang naman ho yung mga ganyan. Ano po? Tatanungin mo, bakit mo binoto yan? Ano ang nagustuhan mo dyan? Hindi, matagal na kasi ako supporter niya. Yun lang ang sasabihin niya. Hindi, kasi talagang idol ko yan. No? Wala man lang. Hindi, kasi ganito, napatunayan yan, ganyan. Pupunta yan doon sa mga laban kontra droga. Sasabihin, naku, hindi kasi naging tahimik na ang Pilipinas nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Tahimik ba yun? Mismong pulis kinatatakutan? Baka mapagbintangan ako na adik ako o tulak ako Ganun po ba ang tahimik, hindi at nagkalat po ang droga? Nangako na ano ang sabi? Nangako, bigyan niyo ko ng 6 na buwan at uubusin ko ang droga sa Pilipinas. Naubos po ba? Hindi, tao ang naubos. Sabi ni Maxip, Cusi na naman, walang kadala-dala. Hindi, siguro iniisip po nila, mga kababayan. No? Iniisip po nila siguro, etong pagkakaupo ni dating Pangulong Duterte o etong aming kapangyarihan, habang buhay na kami dito. Baka ganun ho ang iniisip nila, mga bossing.
Several lawmakers and private individual had questioned the deal, citing Ui's close tie with then President Rodrigo Duterte. The ombudsman said Cusi and his co-accused violated Section 3 of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practice Act, which prohibit public officials from giving any private party any unwarranted benefits, advantage, or preference through manifest partiality, evident bad faith, or gross inexcusable negligence ho, mga kababayan. Yan daw po ang dahilan. Ano kaya mangyayari dito sa mga ito? Ano? Kabayan ko, kapatid ko, shoutout sa iyo. Maraming mga bata ni Duterte ang umabuso sa panahon ni Digong. Yan ho yung mga taong akala ho nila, yung kapangyarihan nila hindi na magtatapos. Yung kapangyarihan nila habang buhay na hong nasa kanila. Mga bossing. Ano po? Kaya yung iba sa kanila umabuso. O yeah, sila Roque. O. Ikaw ba, iniisip, naku, gustong-gusto ng mamamayang Pilipino si dating Pangulong Duterte. No? Baka mangyari, ihalal ulit o baka mangyari, isigaw ng mamamayang Pilipino na wag nang palitan si Duterte. Kaso hindi. May katapusan ho. Ayun. Tago. Ayun. Wala na. Nananalangin na lang ho si Roque na sana mag-grant yung kanyang hinihiling na asylum ho, mga kababayan. Nandun na, kasama ni dating Pangulong Duterte, no? Doon isinisiksik yung sarili niya. Pero speaking of dating Pangulong Duterte, pag-usapan naman natin si Buloyski. Dahil si Buloyski ho, mga kababayan, mukhang malapit ng bilhan po ng ticket papunta ng Estados Unidos. Bakit to? O eto ho ang si Atty. Claire kung makatawa. No? Si Atty. Claire kung makatawa doon sa ginagawang pang-edit yung tawa ni Atty. Claire pag pinagtatawanan po yung mga DDS. Game, pakinggan po natin mga kababayan si Congresswoman. Ang sinasabi dito mukhang approve sa kanila na madala si Buloyski doon sa Estados Unidos. Ano po, pakinggan ho natin. Beatrix Lumistro, Banat! Want to proper your inquiry in aid of legislation on the request of the United States government for the extradition of Pastor Apollo C. Quiboloy is hereby granted. Aray ko! Ulitin nga natin!